Sino po rito ang nagagalak na tayo po ay muli nagkasama-sama? Amen. Ayan. Alam niyo po na talagang misa sa isang linggo, oo, masaya tayo pag ang pamilya natin. Tama ba? Pero iba rin ang pakiramdam mo pag nakakasama mo muli ang kapatiran. Amen? Sabi nga, iba yung kagalakan, iba rin na tawag doon, nagiging kalakasan sila sa bawat isa. Yan, especially no, kapag may nakikita ka na yung muli mong nakita, dahil hindi mo nakita ng matagal na panahon. Amen? So sa umagang ito, salamat sa Lord dahil kasama natin ngayon si Ate Jeda. Ayan, si Ate Jeda po ay tawag doon, hipag ba tawag doon? Hipag ni Ate Maris. Ayan, kapatid siya ni Kuya Clinton. At dati din po natin siya nakakasama. Ayan, at masaya bawat isa nandito ka ngayon na Ate Jeda. So salamat sa Panginoon. At alam ko, ang bawat isa ay masaya rin na nakita niya yung, at katabi niyo muli yung katabi niyo. Yes. Ayan, sa para tayo dito nga tawag ko din, alam niyo yung sa school, yung merong seating arrangement, alam mo na kung sino uupo dyan. Pero I pray, pagdadating din ang panahon na tawag doon, yung katabi niyo sa bahay, hindi niyo na rin katabi dito sa church sala. Kumbaga, mag-explore kayo ng ibang mga makakatabi para talagang magkakilanlan tayo. Amen po ba? Amen. Pwede ba yun? Amen. Ayan, syempre. Kasi tawag doon, friendly tayo dito. Sabi niyo nga, friendly. Friendly. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay magtuloy na po sa pag-aaral ng salita ng Lord. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Ayan. Meron po tayong babasahin sa aklat po ng Proverbs 27, verse 5 hanggang 6. Ayan, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Proverbs 27, verse 5 hanggang 6. Maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Napaka tinatawag na interesting. Ayan. Nakakatawag doon, talagang magiging interesado tayo. Dahil isa na naman itong pagtuturo sa bawat isa na mula sa salita ng Lord na alam kong makakatawag doon. Alam ko na makakapagpalago sa atin bilang anak ng Lord, bilang mga magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa bawat isa. Amen? So, ulitin ko, magbabasa tayo sa aklat ng Proverbs sa Tagalog, Kawikaan. Ayan. Chapter 27, verse 5 hanggang 6. Sabi po dito, better is open rebuke than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Ayan, grabe po. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa kagalakan na taglay na sa puso ng bawat isa sa umagang ito. Lord, alam po namin ikaw ang nagdulot nito sa amin. Salamat din Panginoon sa kapahingahan sa oras na ito na kami ay makikinig ng iyong salita, na hindi lang kami makikinig pagkos Panginoon, ito ang magiging dahilan upang kami ay lumakas, upang kami ay tumibay at kami ay lumago. Kaya dinadalangin ko po Panginoon sa aking mga kapatid, Lord, hayaan nyo nga po na magkaroon sila, Lord God, ng tainga na handang makinig. Isipan, Lord God, na handang i-process, Panginoon, ng salita mo at puso na handang tanggapin ang iyong salita. Alam ko po na wala kang lalagpasan, especially sa mga tao na handa, Panginoon, makinig. Kaya maraming salamat po. Gamitin nyo ang iyong lingkod upang maging daluyan ng iyong pagpapala mula sa iyong salita. Sa iyong papurit parangal, ito ang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Siguro nagtaka po kayo. Di ba nasa anong book na tayo? Galatians. Eh, Pastor, bakit sa Proverbs ka nagbasa? Eh, syempre, merong connection yan. Ayan. Pero bago po ako magsimula, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay actually hindi ko ginawan. Kasi gusto ko tumingin kayo sa pinaka-pogi na yung backdrop. Ayan. Ayan. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay open review. Sabihin nyo nga po, open review. Open review. Ayan, hayagang pagtutuwid o pagtatama. Nagbasa po tayo na sa Proverbs 27 verse 5 hanggang 6. So meron po akong tanong. Ayan. Sagot na lang po kayo ng oo o hindi. Ayan. Nangyari na po ba na nakakakita kayo o may napapansin kayo kapag ang isang tao ay mayroong maling ginawa o nagagawa? Pangalawang tanong. Ayan. Kala po ba? Amen.
Ano ang hakbang na ginagawa mo sa ganung sitwasyon? Di ba po, nangyayari, may mga, minsan kapatid, minsan asawa, minsan kaibigan, at sabi nga nung kapatiran, kapag may nakikita ka meron siyang ginagawa o nagagawang mali, ano kayang hakbang ang iyong ginagawa? Ayan. Pahimik lang ba tayo? Pinagbabawalang pahalalan ba natin? O tayo yung klase ng tao na hindi mapakali? Hindi, kailangan may gawin tayo. Kailangan makausap ko to. Amen po ba? So, yung tanong na yun, dyan tayo magsisimula kasi dyan iikot ang ating pag-uusapan. Sabi nga po, no, ang rebuke o yung tinatawag na sa Tagalog paninita o pagtatama, meron tatlong tanong eh. Kailan ba ito dapat gawin? Paano ito dapat ginagawa? At kanino dapat ito ginagawa? Ano nga po ulit yung tatlong tanong? Una, kailan? Paano? At kanino? Ayan. So sabi nga may karapatan at lakas ng loob ka ba na gawin ito? Meron ba? Meron. Oh, meron. May sumagot sa likod. So, ayun yung pag-uusapan natin ngayon na may karapatan ba tayo at kailangan ba may lakas ng loob tayo na gawin yung tinatawag na open review. Ayan. Sa salita pa lang parang patindi na, no? Review. Ayan. Yung sa pagkakasabi pa lang, review. Alam mo na parang mabigat siya. Hindi siya madali. Hindi siya madaling gawin. Hindi rin siya madali kapag ikaw yung tatanggap. Tama po ba? Ayan. So, pag-usapan natin ngayong umaga, no, siyempre, meron tayong batayan. Ayan. Meron tayong batayan ng pag-uusapan na isang pangyayari. At doon po tayo ngayon babalik sa Book of Galatians. Ayan. Ito po ay mababasa natin sa Galatians chapter 2, verse 11 hanggang 14. Ayan. Actually, gusto ko sana sa Tagalog, kaso lang pinagpapatungan ng tawag din ng projector. Pero sige, babasahin ko na lang sa English. Pero alam ko naman na kayang-kayang unawain ng bawat isa. Ito po yung isang pangyayari kung saan si Peter, sino po nakakilala kay Peter? Amen. Ayan, siya po ay nirebuke ni Pablo. Ayan. Sige, magkakaroon po tayo ng konting kwento. Sabi po rito, makinig po ang bawat isa, okay? Amen. Sabi nito, when Peter came to Antioch, I opposed him to his face. Sabi ni Pablo, nung si Pedro ay pumunta sa Antioch, siya ay harap-harapan kong nirebuke o pinagsabihan, tinuruan. Sabi nito, because he was clearly in the wrong. Because he was clearly in the wrong. Ano yan ibig sabihin? Dahil napakalinaw na mali ang kanyang ginagawa. Okay? Sabi nito, before certain men came from James. Bago daw dumating yung mga kasama ni James, yung isang leader sa church sa tawag doon sa Jerusalem, sabi nito, he used to eat with the Gentiles. Bago pa daw dumating yung mga kasama ni James, si Pedro ay kasama siyang kumakain ng mga hentil. Ayan, sino nga pa uli ang mga hentil? Mga hindi Hudyo. Hindi lahing Hudyo. Sabi nito, kasama nila si Pedro kumakain. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. Doon dumating na raw, siya daw ay biglang umalis. Bigla raw siyang humiwalay. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng takot na baka mapulaan siya ng mga kasamahan ni James. Okay? Bakit kaya? Kasi di ba ang mga Hudyo, sa katuruan, hindi dapat sila nakikihalubilo sa mga hentil. Naunawaan natin? Pero ang nangyari kasi dito, di ba pinag-uusapan ngayon ni Pablo, tinuturo ni Pablo na tayo ay naligtas sa isang Panginoon. Amen. Tayo ay naligtas hindi dahil sa batas, kundi dahil sa grace ng Lord, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ngayon si Pedro, ang nangyari,
Nagkaroon siya ng takot. Baka kasi mapulaan siya ayon sa batas. Good. Interesting. Sabi dito, the other Jews joined him in hypocrisy. Ano? Hypocrisy. Hypocrisy, ano yun? Hypocrisy. So that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. Ano daw yung nangyari? Dahil sa ginawa ni Pedro, dahil si Pedro ay leader. Sabi niyo nga po, leader. Leader. May mga sumunod sa kanya. Agoy, mga leader. Sino mga leader? Mag-amen ng mga leader. Amen! Yan. Kapag leader ka, kung ano yung gawin mo, akala nila tama din. Kaya mag-ingat. Dito ang nangyari, dahil si Pedro, ginawa niya yun, may mga ibang Hudyo na sumama sa kanya. Sabi nga, even si Barnabas. Si Barnabas ay isa rin sa kasama ni Pablo. Sumama siya, na-led astray, ibig sabihin, naligaw din siya. Gumaya siya kay Pedro. Kaya sinabi dito, when I saw that they were not acting in line, sabi nung nakita ko na sila ay hindi umaakto o gumagawa ng naayon sa katotohanan, sa sinasabi sa magandang balita, kinausap ni Pablo si Pedro sa harapan ng nahararami. Matapang ba si Pablo? Amen! Malakas ba ang loob niya? Yes! Yan. Sinabi niya, ito yung mabigat na sinabi niya, you are a Jew, yet you live like a Gentile, and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? Anong Tagalog? Sinabi niya, ikaw ay Hudyo, pero ang akto mo ay hindi tulad ng isang Hudyo, kundi tulad ng isang Hentil. Ngayon, paano mo masasabi na dapat ang mga Hentil ay sumunod sa custom ng mga Jewish kung ikaw mismo hindi mo ginagawa ang pagiging isang Hudyo? Amen? Ano po yung makikita natin sa istorya na ito? Dito makikita natin na may maling ginagawa si Pedro. Amen po ba? At dahil sa maling ginawa ni Pedro, marami ang naled astray. Ibig sabihin, marami ang gumaya sa kanya at naguluhan, naligaw. Pero merong isang tao na nakakita at may isang tao na ang pangalan ay Paul at siya ay nanindigan at tinama niya o nirebuke niya si Pedro. Ang tanong ngayon, sino nga ba una si Pedro? Ayan, pag-usapan natin. Alam niyo po si Pedro, siya po ay kasama sa 12 disciples. Original 12 disciples. At kung malalaman natin, si Pedro, siya rin ay kasama dun sa tatlo, sa core. Kasi naman ni Jesus doon sa Garden of Gethsemane. At si Pedro, laging kasama ni Jesus. Amen po ba? Kaya naman, kung titingnan natin ang kalagayan ni Pedro, siya ay well-known. Siya po ay masasabi natin na merong mataas na antas na pagkakilala sa group ng mga mananampalataya. At meron sila yung tinatawag na salitang paggalang kay Pedro. Amen po ba? So nakukuha natin, so minsan nangyayari na na ang tao kapag kilala, kapag ang isang tao ay parang iginagalang, sa katotohanan parang hirap minsan itama. Amen! Totoo po ba? Totoo. Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na itama ang nanay mo? Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na itama ang teacher mo? Magkakalakas ka ba ng loob na pumunta doon sa office ni Mayor at sabi mo, Mayor! O kaya, simplihan na lang natin. Nakakaroon ka ba ng lakas ng loob na itama si Pastor? Okay? Nagigets niya yung kalagayan ni Pedro. Ngayon, tanong, sino si Pablo? Si Pablo ay dating tumutuligsa sa mga mananampalataya. Si Pablo ay after 14 years, doon pa lang siya ay na-convert. At ngayon, si Pablo, sabi nga isa siya sa mga bagong kasama ng mga mananampalataya. Pero ano ang kabibilib natin kay Pablo dito? Wala yan sa posisyon kung sino o kailan ka dapat may itama. Kapag kailangan at dapat,
gawin mo. Amen po ba? Makukuha natin, amen po ba? Kaya nga sinabi dito, si Pablo hindi siya nag-alinlangan na itama o openly rebuke si Peter. Amen. Alam niyo sa istorya, kung titingnan natin yung nangyari, si Pedro, papagsamahin ko sana yung Peter tsaka Pedro Pedro, ayan. Si Pedro, hindi po siya nagkaroon ng sama ng loob kay Apostle Pablo. Alam niyo po sa nangyari na to, napakaganda na nangyari sa buhay ni Pedro kasi si Pedro lagi siyang nag-a-accept ng kanyang pagkakamali. Kung mababasa po kayo sa aklat ng Pedro, kinument pa nga ni Pedro si Apostle Pablo. Ayan. Kasi kung hindi niya kinument, sabihin may sama siya ng loob. Itong bago lang to, tinama ako. Ako naglakad ako sa tubig eh. Diba? Kasama ko kasi Jesus, tinagpas ko yung tenga. Diba? Ako nga nakita ko si Jesus nung umangat eh. Pero hindi yun. Ang makikita natin dito, alam ni Pedro na siya ay nagkamali. Amen po ba? Pero paano kaya kung hindi in-open rebuke ni Pablo si Pedro? Eh, alam naman natin si Pedro, di ba? Alam na natin yung ugali ni Pedro. Napares din naman natin, we are not perfect. Si Pedro, hindi rin siya perfect. Kahit na siya ay apostol, kahit na siya ay tinitingnan na isa sa mga leaders ng church. Amen? Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay kailangan ng open review. Dahil ang lahat sa atin ay prone sa pagkakamali. Amen po ba? Pwede mo palakpuan natin ang Lord. Yan. Kaya nga sabi dahil mali ang ginagawa ni Pedro o ni Peter, at marami ang natatangay sa kanyang maling ginagawa, kailangan na siyang i-open rebuke ni Pablo. Kailangan na siyang itama ni Pablo. Kaya naman sa ating binasa kanina sa Proverbs 27 verse 5 hanggang 6, doon natin ngayon pag-uusapan, ano nga ba yung tinatawag na rebuke? Ayan. Ready na po ba? Pastor, introduction pa lang yun. Ayan. Sanay na sila. Sanay na sila. Ako hindi pa rin eh. So, ano nga ba yung sinasabi na rebuke? Pag sinabi pong rebuke, it is to reprimand and convict by exposing a wrongdoing. Ano ibig sabihin? Ito daw ay yung reprimand, yung haharapin mo. Ibig sabihin, hindi mo na siya basta haharapin, kundi sa ibang word na parang ipapamukha mo na meron siyang maling ginagawa. I-expose mo. Kasi minsan ng tao, dalawa lang naman yan eh, hindi siya aware o aware siya. Kaso nga lang, matigas ang ulo. Amen po ba? Kaya nga dapat, you need to expose na mali yung kanyang ginagawa. Kaya nga, ano pa ang ibang sinasabi about rebuke? To rebuke someone is to criticize sharply. Mga kapatid, ang rebuke, hindi po yan yung ang lambing-lambing mo. Ang rebuke, merong tigas. Merong talim. Yan. Talagang sa kalalakihan, merong bagsik. Ayun po yung katotohanan. Kaya nga po sa nangyari, kay Pablo at kay Peter, nakita ba natin na sinabi ni Pablo, Peter, di ka nga dito sa gilid. Di ka nga dito mag-usap tayo. Mali yung ginawa ko. Kasi hindi, di ba? Sa harapan ng marami, si Pablo, in-open rebuke niya si Peter. Amen po ba? So, pag-usapan natin saglit, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa word na rebuke? O bakit nga ba tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan na kausapin kung sino yung nagkakamali, kausapin o tawag doon itama kung sino yung nagkakamali? Kasi, ang katotohanan po, tinitingnan kasi natin ito na negatibo. Paano negatibo? Alam mo naman tama eh. Kaso nga lang, paano mo siya na-look in a negative sense? Kasi ito po, just saying yes, malakas na yes kung talagang ito yung nararamdaman nyo kapag may gusto kayong kausapin na mali ang ginagawa. Kasi ito, baka masaktan. Yes. Ulit nga, baka masaktan. Yes. Yes.
Baka magtampo. Yes! Baka magalit. Yes! Yes na yes. Yes na Diba? Isipin mo, pag sinabi ko, ay, malapit pa naman sa akin, kaya kasi mo nasaktan. Diba? Eh, paano kung magtampo? Eh, paano kung magagalit? Paano na lang ang aming relationship? Ayan. Baka magkalimutan na. Amen? Pero alam niyo po, but according to the Word of God, we should do it. Hindi ibabigay ng Lord ang salita sa Proverbs 27 verse 5 and 6 kung hindi mo kailangan magkaroon ng open review. Amen po ba? At alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, mabilis lang ang ating pag-uusapan ngayon. Mahaba lang po talaga yung introduction ko. Kasi ayaw ko mapansin niyo yung, yung haba. Gusto ko makuha niyo yung turo. No? Sabi nito, the main reason why rebuke is necessary because someone is doing wrong. Alam niyo po, wala namang ibang dahilan kung bakit kailangan natin magkaroon ng rebuke, pag-rebuke, dahil na merong isang tao na gumagawa ng mali. Amen po ba? Meron ba rito, kinausap mo dahil gusto mo siyang itama kasi tama ang ginawa niya? Ba't ganyan ang ginawa mo? Ba't tama ang ginawa mo? Di ba wala? Sabi nga po, no, nabanggit ko kanina, kailangan natin mag-review kasi ang tao minsan aware sa kanyang ginagawa, minsan naman ay hindi aware. Kaya kailangan talaga sila makorek. Amen po ba? So sabi nga rito, when someone is choosing sin, kapag meron daw isang tao na kanyang pinipili na magkasala, ano ang nangyayari sa kanya? Mga kapatid, ano ang nangyayari sa isang tao na pinipili niya ang mali? Ang katotohanan po, hinaharm niya ang kanyang sarili. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo ba na mayroon kayong kapatid na nasasaktan? Ayaw. Ay, totoo pa, hindi lang niya hinaharm ang sa kanyang sarili, hinaharm na rin ang mga nakapaligid sa kanya. Ano yung nangyari kay Pedro? Diba? Yung mga kasama niya, sumunod, gumaya. Ano ibig sabihin? Naharm na rin sila. At ang matindi dyan, hindi lang minsan yung nakapaligid. Ang matindi kapag halos lahat, o yung tinatawag na body of Christ, naapektuhan na. So, anong gagawin? We need to intervene. Kailangan nating mag-intervene. Kailangan mong pumasok. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong magkaroon ng pag-review. Sabi nga po, no, confrontation may be difficult. Totoo naman po, hindi naman madali na makapag-konfrontasyon ka. Lalo na kapag alam mo, mas mainiting ka pa. No? Kasi nga, gusto mo maging maingat ka sa sasabihin mo. Gusto mo nga na huwag masaktan, huwag magtampo, at huwag magalit. Pero sasabihin po sa inyo, it is not loving to allow someone to continue in a sin that will bring bad consequences on their lives. Minsan, hindi mo kakausapin kasi sabi mo, mahal mo. Ayaw mo masaktan. Pero alam nyo ba, mas hindi ka nagpapakita ng pag-ibig kapag hinahayaan lang natin sila. Amen po ba? Ganito yan. Gusto ko lang magkaroon ng konting illustrasyon. Yan. Pampahaba. Sino rito yung nasugatan na? Ako. Yan. Sino rito yung naglalagay ng gamot pag nasugatan? Ganito yan siya. Ang taong gumagawa ng kasalanan, anong mali, nagkakaroon talaga siya ng sugat. Amen? Yung taong nagre-rebuke, siya yung gamot. Paano nangyari? Di ba masakit pag nare-rebuke ka? Subukan mong lagyan ng alcohol ng sugat. Mahapde. Pero pagkatapos anong mangyayari? Nalinis, na-disinfect, at gagaling. Sa simula, masakit, pero nakakapagpahilot. Nakakapagpagaling. Naintindihan natin? Ang pag-rebuke, hindi kanya hinihiwaan ng bago. Hindi kanya sinusugatan ng bago. Kapag nire-rebuke mo ang isang tao, ibig sabihin, pinapahilo mo.
Oo, masakit, pero sa ginagawa mo, unti-unti siyang gagaling. Amen po ba? Nakuha natin? Amen. Kaya huwag kayong matakot pag-rebuke, lalo na alam nyo, tama ang gagawin natin. Hallelujah. Meron po ba natutunan? Amen. So, ang tanong ngayon, paano nga ba tayo dapat mag-rebuke? Yan. Remember, lagi natin tandaan, everything, sabihin nga po natin, sabay-sabay, ano nyo ako? Repeat after me. Yan. Sabi, ang tawag daw sa, sa effective communication, para hindi mabulol, dahan. Ayun. So, repeat after me. Mabagal na nga eh. So, everything Everything must be done must be done in love in love and with love. and with love. Okay na, mas mabilis. 1, 2, 3. Everything must be done in love and with Love. Ayan. Kasi naman ng Lord, tinuturo sa atin na ang lahat ay kailangan gawin mo ng may pag-ibig at ng may pagmamahal. Amen po ba? Kasi kapag wala, no, imbis na gusto mo siyang gumaling, baka mas nasasaktan mo mga. Kaya nga sabi dito, unang bagay, paano dapat tayo mag-rebuke? First, examine our motives. Pag-aralan mo maigi kung ano nga ba ang iyong motibo. Yan. Sabi dito, kung yung goal daw sa pag-rebuke, tingnan mo muna, baka mamaya may gigil ka dun sa tao. Kumbaga, ikaw pala yung naghahanap lang ng butas. Yun. Tinitingnan mo lang kung ano ginagawa niya. Kasi kapag ang goal mo mali, ang magiging goal mo ganito. Ang goal mo is to injure. Injure. Hindi injure. Injure. Ayan. Sabi ng injure, ay ano mo, tawag doon, kumbaga sa, sa basketball, babalian mo. No? Kapag mali ang motibo mo, ang gusto mong mangyari lalo, siya ay mas masaktan. Kapag mali ang motibo mo, mas ang magiging goal mo ay para siya ay hiyain. Amen po ba? At sabi nga no, to degrade yung kanyang pagkatao, at kapag mali ang goal mo, ang mangyayari, you will condemn the person. Amen po ba? Sabi nga no, kapag ganito ang nangyayari, ang motibo ng puso mo, huwag ka na lang mag-review. Anong una mong gawin? I-review mo ang sarili mo. I-review mo ang sarili mo. Bakit? Bakit kaya nangyayari na minsan ang goal mo ay nagiging to injure, to shame, to degrade, or to condemn? Kasi ito yan, nagsisimula kasi yan o nagmumula yan sa pagkakaroon mo ng una, pride. Baka mamaya kasi meron kang galit dun sa tao. Baka meron kang malisya. O meron kang tinatawag na jealousy. Yan. Baka mamaya nagsiselos ka dun sa tao, yari ka, may butas na ako nakita. Ihiyain kita. Ito na. Amen po ba? So, maging maingat tayo sa pagkakaroon ng maling motibo. Malinaw po ba yun? Kaya nga, ano ang dapat goal natin? Our goal should be to correct, to guide in right path, to save them from further danger. Amen po ba? Ulitin ko. Our goal should be to correct them, to guide them in right path, and to save them from further danger. Malinaw? Yan, dahan-dahan na magsalita si Pastor, ha? Sabi nga po, no, rebuke them as a friend. Yan. With benefits? Hindi, as a friend. Rebuke them as a friend. Rebuke them as a family member. Rebuke them as a family in Christ and not as an enemy. Malinaw po ba yun? Tagalogin natin. I-rebuke mo sila, itamos mo sila bilang ikaw ay kanilang kaibigan. Bilang ikaw ay kapamilya. Bilang ikaw ay kapatid na mananampalataya. Hindi bilang sila ay kaaway o ikaw ay kaaway. Malinaw po? Uulitin ko pa po ba?
Hindi na. Ayan. So sabi rito, open and honest communication, ito daw po ay characteristic na pagkakaroon ng faithful and loving relationship. Ulitin ko, open and honest communication is characteristics of a faithful and loving relationship. Kung gusto mo maipakita ang tapat at isang relasyon na punong-puno ng pag-ibig, kailangan kasama dyan ang open review. Amen po ba? May tanong ako, sino na rito ang na-review? Ang ina ah. Sino na rito ang na-review? Amen. Doon sa tao nag-review sa inyo, sa tingin nyo ba sa pagkasabi nila, kaaway nyo sila? O nagkikare sila sa inyo? Care. Amen. Sa tingin nyo ba yung nag-review sa inyo? Kaibigan nyo ba ngayon? O kaaway nyo? Kaibigan. Mas tumatag ba yung samahan ninyo nung nireview kayo o lumabnaw? Tumabnaw. Pinagsama. Tumabnaw. Pero alam niyo, kapag nag-review sa atin ay meron tamang motibo, alam niyo po, mas tumatatag ang samahan. Yes. Alam niyo, sinabi rin naman sa Biblia na ang instruct the wise, no? Instruct mo ang wise, hindi niya sasayangan yun. Pero i-instruct mo daw yung yung hangal, yung mangmang, magagalit pa sa'yo. Amen. Kaya nga bilang mga tao, kung alam tayo may mali tayong nagawa, maging wise ka, lalo na kung alam mong mali yung ginagawa mo, tinatama. Amen po. At ganun din tayo. Tingnan natin na ating mga kapatid ay wise. Amen. So sabi nito, open and honest communication is a characteristic of a faithful and loving relationship. And this should include open review. Ulitin ko po. Kung gusto po natin maging matatag ang samahan bilang magkakapatiran sa isang pamilya, sa isang relationship, kailangan po included ang tinatawag na open review. Kaya nga po sa buhay po ni Pedro at ni Pablo, nasira po ba ang kanilang relationship? Hindi. Mas lalo pang nakilala ni Pedro na si Pablo ay nagbago na. Na si Pablo ay binago na ng Lord. Kasi hindi na siya gustong patayin ni Pablo. Gusto na siyang itama ni Pablo. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Ang daming maaayos na tao kapag nagkakaroon tayo ng open review na merong tamang motibo. Mas maraming lumalalim na relationship, mas nagiging faithful sa isa't isa kapag meron po yung tinatawag na right motive in open review. Amen po ba? Kaya nga sinasabi rito, open review speaks of straightforward. Ano po daw? Straightforward. Walang paligoy-ligoy. Direct correction of another person's wrong without reserve. Kapatid, kung magre-review ka na lang din, huwag mo nang unti-untiin. Sabi nga, ang tawag doon, isang bagsakan. Sabi nga, it may hurt, but a healthy reprimand is genuine expression of love. Ano daw? Oo, nakakasakit, pero ang isang healthy na reprimand o yung pwede pag-uusap sa kanya sa mali niyang ginagawa, ito daw ay pagpapakita ng totoo at malinis na expression ng pagmamahal. Amen po ba? Basta alam mo mali ang ginagawa, kausapin mo, ayun yung totoong nagmamahal ka, yun yung totoong nag-care ka. Kasi alam mo nang mali yung ginagawa, mapahamak na, sabi mo, sinabi, sana sinabi ko. Sayang ba't hindi ko siya pinaalalahanan. Eh kung sa simula pa lang, pinaprank ka na ng Lord, anak, mahal mo siya, di ba? Kapatid mo siya. So, itong gawin mo. Amen po ba? O tignan nyo, last page na tayo. Ayan. Inilagay ako rito, open rebuke is encouraged because, bakit daw ba ini-encourage natin ang open rebuke?
Ayan. Balik tayo sa ating binasa kanina. Ayan. Bakit nga ba i-encourage ang open rebuke? Unang bagay, kasi kapag meron po yung open rebuke, ito po ay nagpapakita na it is a good and valuable form of instruction. Anong ibig sabihin? Kapag merong open rebuke na merong tamang motibo, ang ibig sabihin nito ay yung ginagawa mo ay mabuti. Ang ginagawa mo ay mahalaga. Amen. At ang ginagawa mo ay nakakapag-instruct ka ng tama. Amen po ba? At ito pa, kasi kapag merong open rebuke, sinasabi sa dulo, sabihin natin sa dulo, mas ma-appreciate ka ng tao. Sabi nito, in the end, people will appreciate honest criticism far more than flattery. Ano yung sabihin? Mas ma-appreciate ka ng taong sinabihan mo kapag in the long run. Buti na lang tinama ako ng tao na to. Kasi nagsalita sa akin ng magagandang bagay pero hindi naman katotohanan. Amen po ba? Kasi sa dulo, malalaman nila kung ano nga ba dapat ang ginawa natin sa kanila. Amen po ba? Ayan. Gising pa po ba ang lahat? Amen. Mabigat ba yung pinag-aaralan natin? Sa totoo lang, mabigat? Pero, maganda. Sabi rito, better is open rebuke than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Mas maigi daw ang open rebuke kaysa sa itinatagong pag-ibig. Kaya nga sa mga lalaki, kung meron kayong gusto, sabihin nyo na, huwag yung itago. Baka mamaya nasasaktan na yung umaasa. Hanggang kaibigan lang pala. Di ba ganyan nararamdaman? Akala niya tama pa yung nararamdaman niya, tama pa yung ginagawa niya. Pero dahil nananahimik tayo, akala natin nagpapakita tayo ng pagmamahal. Kaya nga mali yung sinasabi nila na kung mahal mo, hayaan mo. Sabi, if you love them, set them free. Na kapag mahal mo, alam mo, matututo rin naman yan. Paano kung hindi natuto? Paano kung napahamak? Paano kung nasaktan? Paano kung hindi na makabuhangon muli? Amen po ba? Kaya kung nagmamahal ka, sundin mo yung sinabi ng salita ng Lord, better is open rebuke than hidden love. Bakit? Ano ba yung sinabi rito na secret love? Alam niyo po ba yung hidden love o secret love? Ito yung nagre-refer daw doon sa pag-ibig na hindi kayang malaman. Ano daw? Pag-ibig na hindi kayang malaman. Unknowable. Ano daw itsura? Ano daw itong secret love? Ito rin yung uri ng pag-ibig na nag-i-ignore. Ano yung pag sinabi nag-i-ignore? Ibig sabihin nagpawalang bahala. Pag-ibig ba yun? Pag-ibig ba yun? Kaya nga si ate yan, minsan yan, tawag doon pag sila sa akin, pero talaga rin patalo din kami. Makulit din si pastor eh. Gagalawan sa kanya. Pero syempre tinitake ko naman. Sasabihin niya, pastor ka pa naman. Well, dapat ikaw yung una natututo. Diba? So, kung hindi ko tatanggapin yun, sabi ko, pastor nga ako. Hindi ko pa magtuturo sa akin. Bakit? Pag nagkamali ka ba, tawag doon, yung posisyon mo ba ay sapat na para hindi kayo tama? Kaya nga, minsan, no, sa buhay ni Pablo nakakabilib siya kasi hindi niya tinignan si Pedro na nauna sa kanya. Hindi niya tinignan si Pedro na, tawag doon, yung sabihin natin nakakangat sa kanya. Pero hindi naman sabihin na wala ng respeto si Pablo kay Pedro. Amen? Amen. Actually, nagpakita pa nga siya ng tunay na concern kay Pedro. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kasi kapag secret love, hindi maganda yun. Kasi ibig sabihin nun, ini-ignore mo
Ibig sabihin, you withdraw your true love dun sa tao. Kaya nga secret eh. Di ba? Ang mismo ang mga tao na hindi ko kilala sa Lord, alam nila pag sinabi secret eh. Kaya nga diba, ligaw, tingin, yung mga ganun lang, yung ayaw mo ipaalam, huwag naman pagdating sa pagtatama. Sabi nga no, it lacks courage to speak out and instead allows someone to go on sinning. Ayun yung tinatawag na secret love. Ibig sabihin, wala kang tapang, wala kang lakas ng loob na sabihin ang dapat. Ang ginagawa mo nga lang, inaalaw mo na lang na magpatuloy siya. Tapos, nalulungkot ka sa isang tabi. Tapos, iiyak ka na lang kapag huli na ang lahat. Sasabihin natin, at kaya hindi na namin kasama si brother? Kaya hindi na namin kasama si sister? Kinausap mo ba naman kasi? Naging totoo ka ba? Naging totoo ba tayo noong mga panahon na mali ang kanilang ginagawa? Amen? Alam niyo po, itong pulpit, no? Sa oras na tumatayo ka sa pulpit, for God's glory, kailangan may tapang ka. Masabihin ang katotohanan, masabihin ang nararapat, kahit na minsan ang tao sabihin sa'yo napaka-hypocrite mo, kahit na ang mga tao sabihin napaka-higpit mo, pero kailangan marinig kung ano ang dapat marinig. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, ang pinakamagandang example ng open rebuke, nag-open rebuke ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba kapag may mga pangyayari, kasama ang mga alagad niya, anong sinasabi niya minsan? Kayo na matitigas ng ulo, kayo na maliliit ang pananampalataya, hanggang kailan ko ba dapat kayong turuan? Hanggang kailan pa ba ako dapat kasama ninyo? Binibaby ba ng Lord ang mga alagad? Hindi. Bakit? Kasi para sa kanila yon. Kailangan malaman nila na mayroon silang maling ginagawa. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya sa atin dito, magkaroon tayo ng tamang motibo sa pag-review. Amen po ba? Amen. Pangalawa, huwag tayo mag-alinlangan na mag-review kung alam nating tama ang sasabihin natin at kailangan nating maitama ang ginagawa ng ating kapatid. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa pangatlo, uulit lang ako, sino nga ba ang dapat i-open review? Ito lang naman mga kapatid. Ang taong itinuturing mong kapatid, ang taong itinuturing mong kapamilya, anong kasunod? Ang taong tinuturing mong kapuso, ang taong tinuturing mong kaibigan. Amen po ba? In short, ang taong mahal mo. Ano bang posisyon ng tao na yan? Sino man yan? Basta sinabi ng Lord, i-open rebuke mo, gawin mo. Dahil ayun ang nararapat. Amen po ba? So, uulitin natin bilang pagtatapos. Be a trusted friend. Ulitin nga natin. Be a trusted friend and not a silent enemy. Ulitin ko. Para makuha natin. Be a trusted friend and not a silent enemy. Anong ibig sabihin? Pag trusted ka, ibig sabihin, naaasahan ka. Approachable ka, lumalapit ka, nagsasalita ka. Kailan ka daw nagiging enemy? Kapag ikaw ay tahimik. Saan ka tahimik? Tahimik ka doon sa mga bagay na dapat ikaw ay nagsasalita. Amen po ba? Amen. Ulitin nga natin. Be a trusted friend and not a silent enemy. Hallelujah. So, do open rebuke in love and with love. Pwede po ba yun? Amen. So, ang FCC San Jose, wala rin itong balat sibuyas. Amen po ba? Kasi naunawaan natin why we need to do open rebuke. Amen. But then, sa mga magre-rebuke, do not condemn. Do not judge.
Hindi tayo nagre-rebuke to judge people, to condemn people. Sabi nga, we rebuke dahil we love them. Hallelujah. Tayo ay instrumento lamang ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin, may pangungusap ang Lord kapag kailangan mong itamak ang isang tao. Kaya anong muna mong gawin? Manalangin. Ano ang ipapanalangin mo? Bigyan ka ng lakas ng loob. Itama ng Lord ang puso mo na huwag ka magbanggit ng mga salitang hindi dapat. Magkaroon ka ng tamang pagkilala doon sa taong kakausapin mo. Magkaroon ka pa rin ng respeto, ng pagpapahalaga. Huwag mo rin iisipin na mas mataas ka sa kanya. Kundi, mag-straightforward ka lang kung ano ang mali ginagawa. Amen po ba? Ano pang ipapag-pray natin? Ipag-pray natin na ihanda ng Lord ang puso niya na maging receptive, na magkaroon ng humility. Amen po ba? Ng acceptance at higit sa lahat, repentance. Amen po ba? Amen. Napakasarap po ng relationship sa lahat ng aspeto na mayroon yung tinatawag na open communication. Na merong faithfulness and honest and loving relationship. Amen po ba? So malinaw na po ba sa atin yung tinatawag na open review? Malinaw po ba sa atin yung tinatawag na hindi natin ginagawa yung hidden love o secret love? Open review is better than hidden love o secret love. Kaya naman, salamat sa buhay ni Pablo sa ginawa niya na pagpatuwid kay Pedro. At nakita naman natin kung paano talagang ang mga apostol ay nagkaroon sila ng tawag doon yung unity, nagkaroon sila ng tawag doon yung maganda yung relationship nila. Matibay ang relationship nila ay dahil yon sa kanilang open communication. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. At alam ko ang base sa akin, ayan we are ready to give an open review, but then we are also ready to receive open review. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord at alam po lahat ay tumayo. Di ba? Alam